Radyo Pilipinas, 738 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan. Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asan na si Emis mo yata nagkakabit eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa
Himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, radyo publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, radyo publiko. 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng ika-10 anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea. We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law. Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law. For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples. Ang ika-10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ika-5 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas, Radyo
Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM. sa iisang himpilan Pinagsanib na puwersa. para sa mas malawak na Serbisyo Publiko. Radyo Magic 1278, Sports Radio 918. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us. Vacation, here we go. Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti. Mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpak at balitang sariwat mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita para umaga pa lang marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybayin sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan. Hatid sa Sambayanan tuwing Martes, 1:00 ng hapon. Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in ang mga balitang makahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman. Bibigay ko namin sa inyo mga good news sa mag-aatid sa inyo ng mga good vibes. Mark in, mark out. Sa balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang mark out. Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala. Mark in, mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala, Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan.
Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po ninong, mano po ninang. It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas. Ngayon pong ika-26 ng buwan ng Hulyo taong 2026. Pasensya na po kayo at medyo tayo ay na-delay ng konti sa ating pagsisimula ng ating programa at nagkaroon lang tayo ng ilang technicality sa ating Zoom.
At pero ang Red Cross ay hindi po hihinto, hindi tayo titigil sa pagbibigay po sa inyo ng serbisyo at tamang impormasyon sa lahat. Kaya inayahan namin kayo hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Mag-like and share, comment po tayo sa ating Facebook page Radyo Pilipinas at Kalinga Hatid. At syempre nais natin po salamatan ng bumubuo nating programa mula sa Presidential Communication Office, ang ating Secretary Dave Gomez, ang ating station manager ng Presidential Broadcasting Service dito sa Radyo Pilipinas, walang iba kundi si Sir Alan Alianigue. Siyempre sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, kasama ng iba pang Board of Governors, ang ating Secretary General Dr. Gwen Pang, kasama ng iba pang mga kasama natin like ang ating mga administrators natin sa may 100 chapters natin nationwide, kasama ng kanilang mga Board of Directors, Red Cross 143 at Red Cross Youth. At sa technical side natin, kasama natin Sir Oli Lopez, Ma'am Joy Timidan. Okay, di na natin patatagalin pa. Makakasama natin si Gob Cora, nandyan? Okay, simulan po natin ang ating talakayan. Ang ating topic po, yung nangyari pong National CPR Day natin noong nakaraang July 17. At siguro mamaya may makakasama natin ang ating Governor Cora Alma de Leon, dahil pagkat meron lang tayo mga inasikasong mga technicalities pero makakasama natin si Gob Cora maya-maya. Pero ito po, kasama na po natin via Viber call ang ating unang panauhin mula sa Safety Services ng National Headquarters. Pinadala po yan ni Sir J. Lord Abrigado at ni Sir NC Angeles ng Safety Services. Si Corporate Accounts Representative, si Miss Althea Marie Espino. Good afternoon, ma'am. Hi, magandang hapon po sa ating lahat. Yes. At kasama po niya mula po sa Tarlac, Philippine Red Cross Tarlac Chapter, ang Chapter Service Representative, si Miss Jenny Tadena, tama? Yes po, sir. Good afternoon po. Maulang hapon po sa ating lahat. Maulan dyan ngayon sa Tarlac. Yes, sir. So, maghapon na bang naulan dyan? Yes po, sir. Okay. Dito rin, nakakaranas din tayo ng mga makanakan ng pag-ulan. Nagmula yan kagabi, tas kaninang madaling araw, kaninang umaga, at medyo makulimlim na ngayon dito sa may Quezon City, dito sa ating station. Okay, simulan na natin. Pakisabi na lang pag nag-join na po si Gob Cora. Paano, kay Ma'am Althea? Una, paano nagsimula ang CPR? At saan to nagsimula? At ano ang layunin nitong cardiopulmonary resuscitation? Okay. Sige, no? Sige, simulan kagad natin. So, actually, ang CPR po, no? So, ang ating cardiopulmonary resuscitation, so actually, hindi po siya nagmula sa iisang lugar or sa iisang bansa o sa iisang tao lang, no? Kumbaga, na-develop siya sa pagsubok ng ating back sa kasaysayan, no? Kung babalikan natin ang kasaysayan, nagmula siya sa iba't ibang tao na sumubok. Para lang siyang trial and error method kung paano ba natin mapapahaba or madudugtungan yung buhay ng isang taong technically walang pulso, hindi tumitibok ang puso or hindi humihinga. And then katagalan, no, hanggang sa ngayon, taong 1960, nung talagang na-develop siya, no, kasama dyan sila Dr. William Couwenhoven, James Jude, Guy Knickerbocker, na talagang sila yung isip nito, no, na hanggang ngayon sa ginagamit natin yung modernong CPR, which is yung meron na siyang combination ng chest compression with ventilation or yung tinatawag natin na rescue breath. So ano ba yung layunin kung bakit nagkaroon tayo ng CPR, no? So syempre unang-una, from the word itself, CPR, cardiopulmonary resuscitation. So tayo yung magbibigay ng mechanically, no, na i-compress natin artificially yung heart ng patient, and then bibigyan natin siya ng rescue breath, no, para at least tuloy natin yung naputol na sirkulasyon doon sa katawan ng pasyente. So ang layunin natin dito, ang pinakalayunin talaga natin kung bakit ba tayo nagbibigay ng CPR, madugtungan natin yung buhay ng ating pasyente. Okay po, ngayon po, ano po yung layunin nitong pagkakaroon natin ng National CPR Day? Kasi 'di ba, nung July 17 tayo ay nagsagawa ng
sa bayang CPR, di ba? Ano ang layunin nito? Bakit kailangan natin nitong matuto at kailangan bang ito maging parte ng ating buhay, Ma'am Althea? Okay. Tama po kayo, no? So, nung July 17, so last week Friday, nagkaroon po tayo ng tinatawag natin na selebrasyon ng National CPR Day. So, bigyan ko muna kayo ng background kung paano ba tayo nagkaroon ng National CPR Day. So, kung kilala po natin, no, si Samboy Lim, Yun. Mr. Samboy Lim. Oo. Diba? So, Player isa ng po San Miguel yan. siyang basketball player. Oo. Tinawag pa nga po siyang The Skywalker. Oo. Samboy The Skywalker Lim. So, way back 2014, during sa isang exhibition game ni Mr. Samboy Lim, Yes. sa kasamaang palad, no, right then and there, so sadyang mapaglaro ang tadhana, sabi nga, so si Mr. Samboy Lim ay naka-experience ng cardiac arrest. So, just so happened na doon sa lugar na yon, walang ni isa sa mga tao na nandoon, sa mga players, coaches, or nanonood na marunong mag-apply ng CPR. So, medyo matagal bago siya nabigyan ng medical attention. Yes, nabuhay si Mr. Samboy Lim up until December 23, 2023, no, nung tuluyan na talaga siyang namatay. Pero since 2014 hanggang 2023, si Mr. Samboy Lim po ay nasa vegetative stage na Yes. tinatawag natin, no, kasi na-deprive yung brain niya ng oxygen ng mahabang oras dahil nga naging delayed yung pagbibigay sa kanya ng CPR or ng medical care. So, ang nangyari, dahil dun sa storya na nangyari po kay Mr. Samboy Lim, no? So, 2014 din, merong isinulong na yung tinatawag natin na Samboy Lim Law, no? And just so happened na nung July 17, 2016 ay naisabatas na po ang tinatawag natin na Samboy Lim Law, or also known as yung First Aid and BLS training in schools, no? Naglalayon yung batas na yon na ang ating mga estudyante ay matuto ng CPR. So, Yes. kaya po, actually, netong last July 17, 2026, hindi lang basta-basta National CPR Day ang ating isinelebrate. So, actually, isinelebrate po natin ang isang dekada ng ating advocacy in raising the awareness of National CPR Day, na meron tayong layunin na maabot natin ang ating komunidad, mapasino man yan na miyembro ng komunidad, no? So, bata, estudyante, out of school youth, LGU, private sectors, na lahat sila ay maabot natin at mabigyan at matutunan nila ang CPR. So, Opo. last July 17, nag-celebrate po tayo ng 1 decade ng ating National CPR Day. Yes. At saka, Ma'am Althea, ano ko lang ulit itong si Samboy Lim. Actually, best player tiyan ng San Miguel Beer, jersey number 9 yan. At idol po yan ng mga tao nung lalo na kung maka-San Miguel ka nung mga 90s po. Talaga nga naman. Kaya nga tinawag nga yung The Skywalker dahil na ang taas tumalon yan. Siguro nung sa exhibition game, hindi natin sinasadya. Siyempre pag basketball, everything goes yan eh. Physical game, at saka patasan ng talon. Yan, siguro na aksidente. At yan nga, ginawa po yung batas na yan ng Samboy Lim Law. Bukod pa to doon sa yung may nangyari din po na isang artista po dati diyan sa may nagsushoot yata, kung natatandaan mo, Ma'am Althea, yung isang artista dati diyan sa may isang network na nagsasagawa ng shooting, tapos parang ang nangyari po yata sa kanya ay na-aksidente o natalisod yata doon sa isang sa setup nila. Tapos oo, 'yon. Hanggang sa medyo matagal din yata siyang nabigyan ng paunang lunas, kaya dahil diyan sa mga ganyang pangyayari, nagkakaroon tayo ng mga upgrade sa ating mga pagdating sa sa safety ng ating mga empleyado, sa mga manggagawa, kasi nung time na yan hindi pa uso na nagdadala tayo ng mga first aider sa mga shoot, sa mga events Ngayon naobliga na dahil yan ay sa nangyari nga yan nung I think before pandemic yata yan nangyari. Tama ba ako? 2018 yata yun. Okay. Anyway, Ma'am Althea,
Tatanungin ko naman to si Ma'am Jenny Tadena. Ikaw po, Ma'am Jenna, ano po yung mga nakalatag na aktibidad ng Philippine Red Cross nung nakaraang National CPR Day dyan sa Tarlac? Kayo po, paano po kayo nagsagawa dyan ng National CPR Day? Maraming salamat po doon sa question. Nagsagawa po kami ng National CPR Day dito sa Tarlac Province po. Nakipag-partner po kami sa isang local government unit, which is si Moncada Tarlac, na yung mga participants po natin ay mga barangay health workers, tapos po meron din tayong BPAT, Committee on Health and Safety po. Bali, nagkaroon po tayo ng mass lecture demonstrations po about CPR, and nag-perform po yung ating mga participants. Hindi lang po CPR Day ang sinelebrate natin. Meron din po tayong Resilience Month na nag-demo po tayo about anong gagawin during disaster. Yan. Kaya po nakapag-train po tayo ng 500 plus na mga barangay health workers, barangay kagawad, na paano ang tamang pagpa-perform ng CPR sa mga pasyente na nagkaroon ng cardiac emergency, specifically cardiac arrest. So, sa inyo dyan, Ma'am Jenny, ilan yung naging participants po natin? Bali, isang beses lang po ba kayo nagsagawa, yung sinasabi nyo dyan sa Moncada, o meron pang ibang lugar kayong pinagsagawaan? Yung ating venue po for July 17 ay sa Moncada Tarlac, Moncada Public Auditorium po. And then yung mga susunod na mga araw po natin, may nakalatag na tayo na mga venues like sa ating mga schools. In partnership naman po yon with the Tarlac City Schools Division. Na magkakaroon po tayo ng mass demonstration din po ng CPR. Pero nung July 17 po, nag-focus tayo sa Moncada Tarlac. Mga ilan yung nag-participate po dyan sa Moncada nung July 17? 595. Yun, dami nun ha. Yes, ang dami nun ha. Pasalamatan nyo yung LGU nyo at talagang suporta sa inyo. Yes po, talaga. Okay. Dito naman po sa National Headquarters, Ma'am Althea, ano naging ano natin? Tayo ay magkakasama siguro sa isang lugar noong July 17. Yes, sir. So, tama po, no, Sir Edison. Noong July 17, nagkaroon tayo ng kick-off ng ating tinatawag din na CPR Caravan. So, last July 17, tayo po ay nasa Risen Garden ng Quezon City at doon tayo nagsagawa ng ating mass CPR demonstration. So, nagkaroon muna tayo ng lecture tungkol dito sa CPR, no? And then nagkaroon tayo ng mass CPR demonstration or yung pangmalawakan na lahat, maraming nag-participate, including yung ating mga uniform personnels from the LGU, yung mga staff ng LGU, napaka-supportive ng Quezon City, no? And then may mga students, and of course yung mga ating RC143, no? Together with our Secretary General, Dr. Gwendolyn Pang, ay nakiisa din sa ating mass CPR demonstration. So aside sa ating mass CPR demonstration, nagkaroon din tayo, inintroduce natin since sabi nga po kanina, tayo ay nag-celebrate din ng isang dekada ng ating National CPR Day, no, dito sa ating advocacy. Inintroduce din natin yung tinatawag natin na CPR Wall of Commitment. Yes. So, nagkaroon tayo na yung mga nag-participate ng ating mass demonstration ng CPR. So, naglagay tayo ng pintura sa kanilang mga palad, simbolo na sila po ay committed, no, na tulungan tayo in raising awareness dito sa ating advocacy ng CPR, no? Yung pag-promote ng kaalaman tungkol dito sa CPR. So, yun po ay nag-participate po ang ating mga chapters nationwide. So, hindi lang po ang national headquarters, no? Kundi ang ating pong buong chapters mula Luzon, Visayas, Mindanao, lahat po ay nag-participate at nagkaroon po tayo nung July 17. So, nagkaroon po tayo ng 25,826 individuals na naturuan natin at nakapag-participate sa ating mass CPR demonstration. Wow. Ilang chapters yan, ma'am? Meron tayong 91 chapters nationwide na nag-participate sa ating parang CPR mga nasa Day. 95% ng chapters natin na nagsagawa. Kasama yung Tarlac, syempre. Yes.
Syempre po kasama ang ating Tarlac chapter. Ayun. Aside po doon, no, sa ating CPR Day, hindi lang po siya CPR Day celebration kasi kick-off din siya ng ating tinatawag na CPR Caravan. Kumbaga dito kasi sa Pilipinas, July 17 ay National CPR Day. Pero globally, meron tayo, ang tawag naman globally ay World Restart a Heart Day na ginaganap naman tuwing October 16. So ang ginawa natin, gumawa tayo para mas mapahaba yung ating advocacy din, no, kasabay nung naging kick-off natin ng CPR Day, meron din tayong programa na at aktibidad na CPR Caravan. So simula July 18, kinabukasan after ng ating CPR Day, ang atin pong mga chapters ay tuloy-tuloy, Monday to Sunday. Wow. Meron po silang araw-araw na CPR lecture demonstration, mapaano man yan, komunidad, Yes. partner natin na private sectors, schools. So araw-araw meron po tayong session ng CPR lecture and demonstration. Oo nga. At napansin ko kanina may mga chapters tayo nagsagawa ng CPR. I think may nakita ko Aklan yata. Anyway, Ma'am Althea, Ma'am Jenny, wait lang, may paparaanin lang natin itong mabilis ang ating Philippine Red Cross News Flash atid ng ating Communication Department at ilang paalala mula sa Safeguard. Mabilis lang po. Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang kalipunan ng mga balitang Red Cross. Ako, si Gary Dorado Jr. para sa PRC News Flash. Bilang pakikisa sa National Blood Donor Month ngayong July, pinarangalan ng Philippine Red Cross o PRC ang mga blood galloners at partner institutions nito nitong nakaraang linggo. Narito ang aking ulat. Naglunsad ang PRC Laguna Chapter at PRC Rizal Chapter ng blood awarding ceremonies sa kani-kanilang rehiyon nitong July 15 at 17. Layunin ng dalawang programa na kilalanin at bigyang pugay ang mga individual at organization na nagkaroon ng malaking ambag sa pagpapataas ng blood supply ng bansa. Sa Santa Rosa City Auditorium, pinuri ng Laguna Chapter ang daan-daang blood galloners o mga donors na nakapaghandog na ng 1 galon ng dugo para sa kanilang walang sawang dedikasyon sa pagliligtas ng buhay. Nagpamahagi rin ang chapter ng bronze at silver medals para sa mga donors na umabot na sa 28 at 42 ang bilang ng blood donations. Para sa 38 anyos na blood galloner na si Jeff Ramilo, may kaakibat na ligaya ang pagdodonate ng dugo na siyang nagtutulak sa kanya na ipagpatuloy ito hanggat kaya. Sa mga gustong mag-donate ng dugo, huwag kayong matakot na mag-donate ng dugo. So, it save lives na nga, sabi ko nga kanina. Nakakatulong to. And most especially, habang nakakatulong tayo, bukod sa masaya yung natutulungan natin, magaan din sa pakiramdam yung pagtulong ng pagdodonate. Samantala, binigyan puri naman ng Rizal Chapter ang mga partner institutions nito sa nangyaring awarding ceremony sa Valle Verde Country Club para sa kanilang bukas palad na pagsuporta sa mga blood-related projects ng organization. Ilan sa mga awards na inihandog sa mga kumpanya ang Outstanding Blood Service Partner of the Year, Blood Service Platinum Award, Testimonial, Scroll of Honor, Diploma of Service, at Blood Samaritan. Lubos na ikinatuwa ng Testimonial Plaque Awardee at Philippine 7 Corporation Employees Council Chairman Renato Kailing ang pagkilala ng PRC sa kanilang tuloy-tuloy na contribution. On behalf of the Philippine 7 Corporation, my company, our company, so I would like to thank Philippine 7 Red Cross for this kind of initiative, for helping us, for helping the community para makapagbigay ng dugo sa mga nangangailangan. And of course, for the award na bigay po kanina, so we are so very thankful na nabigyan din po kami ng award. Ang National Blood Donor Month ay ipinagdiriwang sa buong bansa tuwing July, alinsunod sa Proclamation Number 1021 na nilagdaan noong 1997. Bukod sa pagkilala sa mga volunteer blood donors, layunin din ng inisyatiba na magbigay kaalaman ukol sa mga malawakang pangangailangan ng ligtas at malinis na dugo at hikayatin ang mga tao na maging isang ganap na blood donor. Ayon kay PRC Chairman and CEO Richard J. Gordon, lahat ng mga blood donors ay may tuturing ng mga bayani dahil sa kanilang kagandahang loob na nagbibigay ng pag-asa sa mga pamilya na lubos na nangangailangan ng dugo.
Itinuturing naman ni PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang na backbone ng bawat blood-related projects ang mga partner institutions ng organization dahil sa kanilang dedikasyon na siguraduhin lahat ng mga nangangailangang pasyente ay mabigyan ng sapat na dugo. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Abangan ang mga news updates dito sa PRC News Flash. Ako, si Gary Dorado Jr. Hi, I'm Safeguard. It is so nice to meet you. I may look small, but when emergencies happen, I become very important. I fit in your wallet, but I can save you thousands. For only 1,200 pesos a year, I make you a member of the Philippine Red Cross, helping people even when you're not there. Safeguard benefits include free ambulance service when emergency strikes and also one free bag of blood because sometimes life depends on it. I've got your back. Accident benefits make sure you and your loved ones are safe, like having a superhero in your wallet. I may be small, but with me you carry protection, kindness, and courage. You're never alone when emergencies strike. Get your Safeguard today. Carry it with you, protect lives, empower families, and be a hero. Make a difference. Save a life. Balik po tayo at siguro sa mga ilang katanungan na po natin. Ma'am Mattea, may tanong lang po dito sa ating mga listeners sa ating Facebook page, Kalinga Hatid, at ng Radyo Pilipinas Facebook page. Nakalagay po dito, kung mali daw ang pagsasagawa ng CPR, ano-ano ang mga maaaring mangyari sa taong binibigyan ng CPR? Ma'am? Okay. Unang-una, no, actually, bukod dyan sa tanong na yan, talaga siya, opinion talaga siya, no? Paano daw kung hindi nga siya naman marunong mag-CPR, tapos encounter siya ng pasyente, tao na nangangailangan ng CPR, no, ng pasyente na kailangan ng CPR. So, tayo, ang sinasabi nga natin, no, di bali ng hindi alam, pero may ginawa, no? Pero syempre mas maganda pa rin, kaya ang layunin natin, no, ay makapagsulong talaga ng advokasya na magturo ng CPR. So ngayon, kung halimbawa doon sa tanong niya na, no, paano kung hindi niya alam yung gagawin or kung mali yung ginawa niya. So meron lang naman siyang iilan na siguro magiging effect, no. Unang-una, syempre kung hindi proper ang CPR natin, hindi rin effective yung mabibigay natin na pagbalik ng circulation ng pasyente. So, kumbaga, pwede tayong mag-perform, pero kung hindi effective, kumbaga, hindi rin natin nakukompress talaga yung puso, no? So, pangalawa, pwede rin kasi tayong, halimbawa, magkaroon ng komplikasyon kapag akala natin normal lang na kapag mouth to mouth, idinikit yung labi sa labi ng pasyente at nagbuga ng hangin. So usually, no, kung mali ang ating pagbibigay ng hangin, pwede kasing dumiretso yung hangin sa tiyan na pwedeng mag-cause na yung pasyente ay sumuka at ma-aspirate pa, no? So kumbaga pwedeng maging ganun yung mga epekto. So meron naman sabi din ng iba, no, kaya natatakot din silang magbigay ng CPR, baka mag-cause daw sila ng injury sa dibdib, no, which is yung tinatawag nila na rib fracture, na magkaroon daw ng bali sa dibdib. Yes. So kaya natatakot silang magbigay ng CPR, no. Though sabi nga rin ng iba sa layunin nila, di baling hindi alam ang CPR pero may ginawa daw. Yes. Pero tayo, syempre, ang opinion natin pagdating dyan, iba talaga kung ang gagawin natin ay natutunan natin at pinag-aralan talaga natin kung paano ang tamang pagbibigay ng CPR. Oo. Tanungin ko si Ma'am Jen, paano ba yung dapat na sa kamay niyan? Paano? Kasi meron nakikita, ganito ang hawak ko, nakaganyan. O paano ba dapat, ma'am? Pakita mo nga, paano yung sa posisyon ng kamay? Yung tamang paano po? Yan, paano ba yung tamang posisyon ng kamay kapag tayo ay magpa-perform ng CPR? Apo. Gamit yung heel ng ating palad, ilalagay po natin ito sa center ng chest ng ating patient. Wala pong problema kung kanan or kaliwa yung ilalapat mo na mauunan. Opo. And then other hand po, ilalak mo siya or ipapatong mo sa taas and lock. And then yung bigat po ng iyong shoulder, yun yung magko-compress doon sa chest ng patient natin. Opo. Ang tamang lalim po niyan is
2 inches to 2.4 inches. Push hard and fast po. Mga ilang ano yon? Mga ilang compress po? Yan. Yung CPR po natin, it is a combination po ng chest compression and rescue breathing. Bali, magpa-perform po tayo ng 30 na compression at magbibigay po tayo ng 2 hangin. Opo. Sa loob po yon ng 5 cycles. So, repetition po siya ng 5 cycles. Opo. Kapag na-revive ang patient at nakabalik na siya, anong dapat gawin, Ma'am Jen? Yan, kapag po na-revive natin at humihinga na ang pasyente at may pulso, ang unang gagawin po natin, isa-side po natin yung pasyente. Malapit po sa atin para yung fluids na naipon po doon sa kanyang bibig ay tumulob. Ma-prevent po yun na ma-choke yung pasyente. Opo. And then, hitayin po natin yung medical provider like yung ambulance na magdadala ng pasyente sa hospital. Okay. Tapos pwede na po natin i-assess yung pasyente, tanungin po natin kapag may malay, and then i-check po natin kung ano yung nangyari doon sa patient natin. Opo. Paano, Ma'am Jen, pag halimbawa ang patient hindi na-revive sa loob ng 30, tama ba ako? First 30 compression, anong dapat gawin? Uulitin lang po natin yun, sir, ng 5 cycles, and then after po natin maulit ng 5 cycles, i-reassess po natin, i-check po natin kung humihinga at may pulso. Kapag po wala pa rin or hindi pa rin po humihinga yung pasyente, ang gagawin po natin, uulitin po ulit natin yon ng another na 5 cycles po up until dumating yung tulong na tinawag natin o kaya naman yung nagbibigay ng paunang lunas or CPR ay mapagod. Kapag po kasi napagod, pwede siyang magpapalit doon sa kasama niya para yun yung mag-perform ng CPR po ulit. Opo. Ang goal po kasi natin ay continuous po ang supply ng oxygenated blood sa organs ng ating patient para po hindi po ma-deprive with oxygen. Kaya po as much as possible, hindi po natin hihintuan yung pagpa-perform po ng CPR. Tanong ko kay Ma'am Althea, Ma'am, pag halimbawa nagpe-perform ka ng CPR, biglang dumating ang ambulansya, ititigil na po ba ang CPR o diretso pa din? Okay. So, ganito, no, halimbawa, habang nasa kilagitnaan ka ng pagbibigay ng CPR, nakita mo, dumating na yung ambulansya. So, hindi po natin basta-basta ititigil, lalo na kung ikaw yung nagbibigay ng CPR, no? So, antayin po nating lumapit yung ating medical team mula doon sa ambulansya, no? At meron tayong tinatawag na proper turnover sa kanila. So, hindi po siya basta-basta tumitigil. Halimbawa, habang tayo nagbibigay ng chest compression, so meron po yung synchronization na nakaabang po muna dapat yung ating responder, no? Naka-ready na din yung kanyang kamay para kapag inangat mo yung kamay mo habang nagbibigay ka ng CPR, agad po siyang makakapasok para ilapat naman yung kanyang kamay at maituloy po niya yung compression. Okay. Paano pag halimbawa daw, syempre, alam mo na, pag ganyan, natataranta pag hindi, alam mo yung basta ma-revive lang yung tao, di ba? Nagsi-CPR, dumating si ambulansya, may nakialam, kinuha yung AED. Tapos biglang ginanon yung AED, ano ba? Pag nag-AED ba, titigil na rin bang ng pagsi-CPR o ano? Okay. So, ayun po, no, common misconception, katulad niyan, dumating ang team, ang ambulance team, tumigil. Nakita, dinala yung AED, binitawan yung pasyente. So, ganun din po, no, kahit dumating na yung AED na itinawag natin, so, hindi pa rin po tayo agad-agad titigil sa pag-compress. So, hayaan po natin na yung taong nagdala ng AED, siya po ang magkakabit noon sa dibdib ng pasyente. Habang tayo po ay ongoing pa rin ang chest compression, no? And then kapag na-start naman po ang AED, so ang AED natin ay portable, no? Yun po ay magbibigay ng mga prompt or instruction. So kung sinabi ng AED, do not touch patient, analyzing, so doon pwede po nating bitawan kasi nag-a-analyze po yung AED. Pero kung sinabi ng AED, halimbawa sa instruction niya, continue CPR, then balik po tayo kaagad sa pagbibigay ng CPR. Okay. Anyway, napakabilis ng oras natin dahil nagkaroon kasi ng technical problem. Siguro, bigyan ko na lang po kayo ng ilang
pagkakataon para po magbigay ng inyong pinal na mensahe. Unahin po natin si Ma'am Jenny Tadena. Baka meron kayong mga schedule ng inyong CPR kung saan o mga iba pang activity para dito sa safety services. Nasa inyo po ang oras at kayo po ay magbigay ng inyong mga announcement. Yan. Meron po tayong regular na conduction ng training. We have the standard first aid po na mag-uumpisa po yan next week po, Tuesday hanggang Friday. And then we have our CPR caravan po sa Moncada Catholic School ng Monday. And meron din po tayong July 30 po sa CIT College sa Paniki, Tarlac. Kaya inaanyayahan po natin ang lahat na mag-enroll sa ating first aid training program na pwede po ninyong puntahan ang pinakamalapit na Red Cross chapters po sa inyong lugar. O kaya po pwedeng mag-visit sa Philippine Red Cross po na website. Okay. And for Tarlac chapter po, pwede kayong tumawag sa aming number na 0917-819-2312 para po sa inquiry ng ating first aid or training program. Okay. At saka kamustahin mo yung mga kasamahan mo, mga EMS dyan or mga safety services at saka inyong administrator dyan sa Tarlac, Ma'am Jenny. Yes. Binabati ko po ang aming napaka-supportive at napakasipag na administrator ng Philippine Red Cross, Ma'am Jenilyn G. Meclat. Of course, yung mga kasamahan ko sa safety services and yung ating mga EMS and mga staff and volunteers. Okay. At saka siyempre ang mga board of director nyo dyan sa Tarlac. Okay. Thank you, Ma'am Jenny. At sa inyo naman po, Ma'am Althea, baka meron po kayong mga nais na ibigay pong mga announcement at mga nais pong pasalamatan, Ma'am. Okay. So, dagdag ko lang din, no? Kasi ang National Headquarters, Sir Edison, may training din tayo, no? So, dagdag ko lang po, inaanyayahan ko po ang ating mga, mga individuals interested or kailangan kasi for compliance, no? So, ang atin pong mga Philippine Red Cross offices, chapters, ay nagkakandak po ng training. Nationwide po yan, ha? So, lahat po ng chapters near sa inyo or malapit sa inyo, pwede po kayong pumunta para mag-inquire ng kanilang mga training offerings, especially tungkol po sa first aid and basic life support. Inquire nyo yung mga schedules na meron sila and para makapag-join po kayo and register. So, together with the National Headquarters, meron din po tayong mga trainings, no? So, pwede rin po kayong mag-inquire. Pwede po kayong dumiretso sa ating website, yung redcross.org.ph or sa aming email address, safetytraining@redcross.org.ph or pwede rin kayong tumawag sa aming number, no? 0917-806-8520. Yan. Ayan. At sinong hahanapin dyan sa nyo? Tsaka meron, magkano daw ba ang fee niyan? Yung standard first aid natin? So, ang standard first aid natin, no, ang fee talaga natin dyan ay 2,800. Though, uunahan ko na kayo, baka magtaka kayo sa ibang chapters kung bakit iba yung kanilang pricing. Though, minsan nagkakaiba lang tayo, depende sa inclusion. So, meron po kasi tayong chapters, iniisip ang inyong kapakanan. So, para at least hindi na kayo maghanap ng pagkain. So, excluded po kasi ang food, no? So, merong ibang chapters, sinasama na nila yung food. So, meron lang konting price differences. Pero ang ating standard first aid, 2,800. So, at least para may idea kayo, no? So, yung standard first aid kasi natin, siya yung pinaka-comprehensive and complete talaga natin na training. So, very recommended siya, lalo na kung interesado ka talaga na matuto ng first aid kasi sobrang lawak ng coverage niya, no? Hindi lang siya pang workplace, pwede rin siya sa household, especially meron din tayong discussions dito for child and infant, no? Tamang-tama siya sa household. Okay. Okay, thank you very much at maraming salamat syempre sa inyo, Ma'am Althea, Ma'am Jenny Tadena ng Tarlac, Ma'am Althea Marie Espino, at syempre sa buong safety services ng ating Philippine Red Cross. Maraming salamat, pasensya na kayo at medyo kinapos tayo ng oras dahil nagkaroon lang tayo ng programa ng technical problem.
pero naibigay naman natin sa publiko ang tamang impormasyon patungkol dito sa National CPR Day. Anyway, yan na po ang programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Ngayon pong ika-26 ng buwan ng Hulyo, taong 2026. Paraning ko lang po, happy birthday po Sir Edwin Duque. Kaarawan niya po ngayon at maligayang kaarawan sa iyo, sir. At syempre, tayo po ay magbabalik po sa susunod na linggo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Syempre kasama natin si Gov. Cora Alma de Leon at minsan kasama natin si Governor J. Halandone. Ito po si Edison Enriquez. Susunod na po ang pagbabalita natin ni Sir Albert Sebastian at kasunod po yan ang programa ni Vance Fernandez, Pulso ng Pilipino. Oras 3 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.